Nasaan ang batang babae? Pagbalik ng ilaw, wala na siya. Pero may naiwan siyang maliit na papel sa dibdib ko. Isang salita lang ang nakasulat. Kung mahina ang loob mo, may oras ka pang umatras, pero kapag nagsimula na ang kwento, wala nang balikan. Sa loob mismo ng kabaong, hindi ko siya makita, pero ramdam na ramdam kong may isa pang nakahiga sa likuran ko, humihinga, mabagal, malamig. Parang nakakulong ang kaluluwa ko sa sarili kong katawan. Makalipas ang ilang minuto, may batang babae na lumapit sa kabaong, hindi ko siya kilala, ngumiti siya sa akin, pero hindi sa normal na paraan. Napakalaki ng ngiti niya, halos umabot sa magkabilang tainga. Mahina niyang sinabi, hindi ka pa dapat nandito. Pagkatapos ay tumingin siya sa likod ko, wala ka bang nararamdaman? Nanlamig ako, may tao sa likod ko. Sa loob mismo ng kabaong, hindi ko siya makita, pero ramdam na ramdam kong may isa pang nakahiga sa likuran ko, humihinga, mabagal, malamig. Biglang nagpatay-sindi ang lahat ng kandila. Nagkagulo ang mga tao, may sumigaw. Nasaan ang batang babae? Pagbalik ng ilaw, wala na siya. Pero may naiwan siyang maliit na papel sa dibdib ko. Isang salita lang ang nakasulat. Tumakas. Gitling-gitling-gitling. Maya-maya ay narinig ko ang isang malalim na boses. Kapag naisara ang kabaong, hindi ka na makakabalik. Dahan-dahan ang isinara ng mga tao ang takip. Sinubukan kong isigaw ang lahat ng lakas ko. Sa wakas, nagalaw ko ang daliri ko. Pero huli na, tuluyan nang nagsara ang kabaong. Narinig ko ang bawat pako na ipinupukpok. Isa, dalawa, tatlo. Kasabay ng bawat hampas ay may ibang boses na bumubulong. Hindi ikaw ang dapat mamatay. Hindi ikaw ang kukunin. Kaya may papalit. Gitling-gitling-gitling. Habang ibinababa ang kabaong sa hukay, biglang bumukas ang mga mata ko ng tuluyan. Napasigaw ako. Napaurong ang mga tao. May nahimatay. May tumakbo. Hinayla ako palabas ng kabaong. Buhay ako. Hindi makapaniwala ang lahat. Tinawag nila itong himala, pero hindi ko sinabi ang nakita ko. Akala ko tapos na ang lahat. Nagkamali ako. Gitling-gitling-gitling. Pagsapit ng hating gabi, may narinig akong tatlong katok sa bintana. Tok, tok, tok. Paglingon ko, nandoon ang batang babaeng nakita ko sa lamay. Ngumiti siya. May pumalit sayo. Kinabukasan, nalaman naming biglang namatay ang kapitbahay naming lalaki habang natutulog. Walang sakit, walang dahilan. Mula noon, tuwing sasapit ang gabi ng anibersaryo ng nangyari, naririnig ko ulit ang boses. Hindi ka namin nakalimutan. At minsan, kapag tumitingin ako sa salamin, may isa pang taong nakatayo sa likod ko. Hindi gumagalaw, hindi nagsasalita, pero palapit siya ng palapit bawat taon. Hanggang isang gabi, nagising ulit ako. May kandila, may mga bulaklak, at may mga taong umiiyak. Nasa sarili ko na naman akong lamay. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang bumalik. Ito ang Story Force PH, kung saan bawat kwento ay may lihim na naghihintay mabunyag, hanggang sa muli, at bago ka umalis, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe, malay mo, iyon na ang maging panangga mo sa susunod na nakakatakot na kwento.